At ngayon, andito na ang full chapter ng One Piece Chapter 1167, at sa wakas, dumating na rin, umanda kayo, dahil ang laman ng chapter na to ay grabe, sobrang solid. Ito na mismo yung mga sagot na ilang taon na nating hinihintay, pero bago tayo magsimula kalambangin mo na yan, para updated ka sa mga mainit-init pa na bagong chapters at teorya natin. Magsisimula tayo sa cover request kung saan makikita natin sina Jinsan at Nojiko na nanonood sa isang pusa na sinusubukang kunin ang isang libro tungkol sa isda, at sa totoo lang, nakakatuwa ito. Sa unang pahina, nagsisimula ang kabanata sa isang text box ng narrator, sabay sabi na, 33 taon na ang nakalipas, 5 taon matapos ang God Valley Incident. Makikita natin si Morgan na nag-i-interview ng mga tao tungkol sa isa pang misteryosong pangyayari. Isang lalaki, halatang excited, ang nagsasabi na, bumubukas ang dagat at nakita namin ang mga barko ng pirata. Dagdag pa ng isa pang lalaki, sabing, may lumabas na higanting anyo sa ulap at winasak ang lahat. Biglang nag-cut sa Impel Down, isang tao ang nagsabi, narinig namin ang malalakas na pagsabog sa loob ng selda. Ibinahagi naman ng mga preso ang mga alamat na kumakalat tungkol sa pangyayaring iyon. Isa sa kanila ang nagsabi, lumusong na ang barko bago pa man namin na-realize, at biglang, lahat kami ay nalunod sa dagat. May isang lalaki na nagdududa sa sinabi ng mga preso at nagtanong, sabing, wala bang seeking doon? Sumagot ang isa, sabing, hindi, ang anino na iyon ay kakaibang bagay. Isang reporter naman ang nag-interview ng isang mamamayan, sabing, nangyari ba ito sa Florian Triangle? Sumagot ang isang mangingisda, sabing, syempre hindi ako manghuhuli sa lugar na iyon, hindi ko nga nilalapitan, pero huwag kayong magduda, may anyo roon na parang demonyong tao. Sa pangalawang pahina, sa oras na iyon, kumalat ang isang bulong-bulungan, isang kwento tungkol sa isang demonyo na nagtatago sa malalim na dagat na umatake sa mga pirata. Makikita natin ang larawan ng isang dambuhalang higanti sa ulap, handang hampasin ang isang maliit na barko ng mga pirata. Ngunit sa totoo, ang demonyo na iyon ay si Harold, isang higanti sa dagat na hindi pa man nakikita ng mga tao. Isa siya sa naging simbolo ng takot, tinutulungan ni Harold ang mga Marines na hulihin ang mga pirata bilang pagtubos sa 1000 taong kasalanan ng mga higanti. Punta tayo sa pahina 3, para naman sa mga alamat na pirata na nagkalat matapos ang God Valley, bawat isa ay nagsimula sa kanilang sariling paglalakbay upang maging haligi ng bagong panahon. Makikita natin sina Kaido, Whitebeard, at Big Mom, lahat sila ay umabot sa rurok ng kanilang kapangyarihan makalipas ang 10 taon o higit pa, samantala, ang tanging layunin ng karamihan sa mga pirata ay ang kontrolin ang teritoryo at palakasin ang kanilang impluensya. Makikita rin natin sina Ochoko at Shiki, ngunit may isang tripulante na nagawa pang libutin ang buong mundo, ang tripulasyon ng Pirate King na si Goldie Roger. Ang kanyang pampublikong pagbitay ay idinisenyo bilang pagpapakita ng kapangyarihan ng Marines at ng World Government. Sa pahina 4, sa mismong sandaling iyon, bumaliktad si Roger sa sitwasyon, at ang sandaling iyon ang nagmarka ng simula ng Great Pirate Era. Ang paghahanap sa dakilang kayamanang iniwan ni Roger, ang One Piece, ay ikinagulat ng lahat. Dahil dito, napilitan ng Marines na kumuha ng 12 dosenang higanti mula sa iba't ibang panig ng mundo, pinapalakas ang kanilang kapangyarihan at puwersa militar. Samantala, matapos magsimula si Harold sa pagtulong sa Marines at sa World Government, makikita natin ang Pangaea Castle, maririnig natin ang boses ni Tenry Beto, sabay sabing, wow, ang laki niya. Isa siya sa mga sinaunang higanti, may isa pang nagsabi, gusto ko ng isa sa kanila bilang alipin. Ayon sa narrator, sa wakas ay pinayagan si Harold na bumisita sa Holy Land, at ito ay opisyal na. Makikita natin si Harold sa isang pagpupulong kasama ang Gorosei, tinanong niya, sabing, ano ang ibig niyong sabihin sa Alliance of the Sea's Surface? Sa ika-5 pahina, sumagot si Topman Warcury, sabing, oo, ang titulong Godblade ay para sa iyo, mula ngayon, magsisilbi ka bilang personal assistant ng Holy Knights. Makikita si Harold na may tato sa braso niya, simbolo ng karangalan. Ipinaliwanag ng Gorosei, sabing, may 3 antas, o tinatawag naming 3 KT, ang unang antas ay simple knot, o ang surface. Sumusunod ang knot of the deep sea, at ang abyss ay ang pangatlo. Tanging 13 katao lamang ang may access sa 2 pangunahing antas, at sila ay direktang konektado sa tunay na pinuno. Tinanong ni Harold, ano ang ibig sabihin ng tunay na pinuno? Sumagot si Mike Hero, kapag naging Holy Knight ka, mas mauunawaan mo ang mundong ito ng mas malalim. Natuwa si Harold, sabay sagot niya, so, si Elba ay sasali sa World Government? Sagot ni Saturn, oo, Harold, ipapaalam natin sa buong mundo na tinatanggap namin ang iyong pakikiisa sa amin.
Thrilled si Harold, sabay sabing, salamat, gagawin ko ang lahat para maisakatuparan ito. Land of the Rulers, Temple of the Knights, naroroon ang Bading, ang leader ng Holy Knights, kasama ang Garland, Figureland family. Ipinapakilala ni Harold ang kanyang sarili sa Holy Knights. Sabi ni Garland, ano kaya ang iniisip ng kanyang kagalang-galang? Sumagot si Summers, susunod ba talaga sa atin ang hari ng Elbaf? Si Harold naman, mahinahong nagpakilala, sabing oo, at ibigay lamang sa akin ang utos. Naroroon din si Shamrock, sabi ni Garland, dalhin mo itong long-range Dendenmushi, tatawagin ka namin kapag kailangan ka, maaari kang bumalik sa ilalim ng mundo, pero huwag mong sabihin ang anumang nangyari dito. Sumagot si Harold, sige, sa pahina 7, lumipat ang oras, mga 20 taon na ang nakalipas sa Fishman Island, ang Yugo Kingdom. Makikita ang dalawang tao na sabay na tumatawa ng malakas, sila si Harold at si Neptune, magkatabi habang umiinom. Sabi ni Harold, matagal na rin akong hindi tumawa ng ganito. Sagot ni Neptune, ako rin, kaibigan, pareho tayong nababalot ng mga alalahanin. Maliwanag na pinag-uusapan nila si Loki, tumuloy si Neptune, hindi ko iniisip na likas sa pilyo ang anak mo, nakalimutan mo ba kung paano ka noong bata ka pa? Sumagot si Harold, huwag mo pa akong paalalahanan dyan. Dagdag pa ni Neptune, may isang manghuhula ang nagsabi na bibigyan ako ng anak na babae sa loob ng 4 na taon, ano sa tingin mo kung ayusin natin ang kasal niya kay Loki? Sa pahina 8, tumawa si Harold, sabing, bar aha, imposible yan. Ngunit pinilit ni Neptune, sabing, huwag mong isipin na magiging ordinaryong sirena lamang siya, baka hindi natin makontrol ang kanyang kapangyarihan. Itinaas ni Harold ang kanyang inumin, sabay sabing, mag-toast tayo para sa aking pasaway na anak na lalaki at sa iyong malikot na anak na babae. Makikita natin ang larawan ni Otohime na yakap-yakap ang kanyang mga anak. Sa pahina 9, nagbago ang eksena, nagsalita ang narrator, sabing, sa parehong taon, sa Owl Librarian ng Elbaf. Maririnig nating, nag-uusap sina Saul at Harold. Sabi ni Harold, syempre, Saul, malugod kang tatanggapin dito, kahit paano mo gustong mamuhay, pwede mo itong gawin dito. Nagpasalamat si Saul, nagpatuloy si Harold, may isang bagay akong gustong hingiin ang opinyon mo, ano sa tingin mo kung makipagtulungan tayo sa mga matatalinong top ng Elbaf? Dagdag pa niya, gusto kong magbukas ng paaralan dito mismo sa lugar na ito. Ngumiti si Saul, sabay sabing, isang paaralan, napakagandang ideya niyan. Sa pahina 10, lumipat na naman ang oras, 15 years na ang lumipas, nagsalita ang narrator at nagsabi. 15 taon na ang nakalipas, isang insidente ang naganap sa Holy Land ng Mary Joyce. Isang celestial dragon ang sumisigaw, galit na galit, sabing, tumakas ang alipin ko, demonyo, may nagbukas ng mga selda. Makikita natin si Fisher Tiger, tumatakbo habang sigaw niya, bilisan nyo, takbo, gusto nyo bang manatiling alipin habang buhay? Habang tumatakbo siya, may humarang na isang lalaki sa kanyang harapan. Bulong ni Tiger, lagot, isang Holy Knight, makikita ang silhouette ng lalaki, pero malinaw dito na ito ay si Shanks. Sumugod si Shanks kay Tiger, pumasa ng pag-atake, pero imbes na saktan siya, pinuto niya ang explosive collar sa leeg ni Tiger. Sabi ni Shanks, iniwan kong bukas ang arsenal ng mga bomba para sa'yo, makikita mo roon. Nagulat si Tiger, at hindi makapaniwala, sumabog ang malalakas na pagsabog sa buong Mary Joyce. Si Sanderson niya ay nagsabi kay Hancock, halika na, bilis, ate. Umiiyak si Hancock, sabay sabing, lubos ang pasasalamat ko sa kanya, makakaalis na tayo sa impyernong ito. May sigaw mula sa malayo, Kohala, bilis, tumakas na tayo. Makikita ang batang si Kohala, takot, nalilito, at hindi maintindihan ang nangyayari. Tapos nagsalita ang narrator, sabing, ang insidente, na kalaunan tatawaging attack on the Holy Island of Mary Joyce, ay pinamunuan ni Fisher Tiger, na kalaunan ay magiging kapitan ng Sun Pirates. Sa pahina 12, sabi ni Harold, mukhang nagkaproblema kayo dito. Sagot ni Summers, pinaghihinalaang may isa sa panig natin, sa gobyerno, ang nagbukas ng arsenal para sa kanila, iniimbestigahan na namin kung sino. Sa sandaling iyon, sinabi ni Garland, malamig ang boses, sabing, kapag nahanap ninyo siya, patayin agad. Ipinakilala ni Garland ang isa pa niyang anak kay Harold. Sabi ni Garland, hayaan mo akong ipakilala sa'yo, Harold, ang pangalan niya ay Shanks. Nagulat si Harold, sabay sabing, ano ibig sabihin yan? Sabi ni Garland, siya ang nakababatang kapatid ni Shamrock na pinagiwalay sa kanya dahil sa ilang sitwasyon, mukhang bumalik siya matapos maranasan ang kahirapan ng pamumuhay sa ilalim ng mundo. Kung makakakuha siya ng deep sea contract, malamang magiging isang puwersa siya na kayang makipagsabayan kay Shamrock.
Sa ngayon, isa siyang Godblade, katulad mo, sabi ni Harold. Alam ko, ganoon din ang naisip ko nung una kong nakilala si Shamrock, pero pakiramdam ko parang nakita sa isang lugar, parang pamilyar ang mukha mo. Sagot ni Shanks, na may bandage sa kaliwang mata, hindi ko alam, at hindi ko rin iniintindi, isa ka lang ordinaryong higanti, kaya huwag mo akong kausapin ng ganoon ka-casual, ang dugo ng figure lance ang dumadaloy sa aking mga ugat, kaya tiyak na magiging knight ako bago ka pa. Medyo nahihiya si Harold at nagsabi, pasensya na, kala ko naalala kita sa iba. Naglakad sina Shanks at Shamrock, sabi ni Shanks, halika, Shamrock, turuan mo pa ako tungkol sa Holy Land, gusto kong makuha ang karangalan na mahuli ang taong responsable sa insidente, may nahanap ka na bang ebidensya? Sabi ni Shamrock, walang dapat ipagmadali, magagawa mo yun pag nakarecover ka na sa injury mo. Sabi ni Shanks, hindi mo mauunawaan ang nararamdaman ko, nasayang ang 24 na taon ng buhay ko sa wala, kaya hindi nakapagtataka kung palagi kong naramdaman na iba ako kaysa sa lahat ng tao sa paligid ko. Natapos ni Shanks ang sinabi, sabing, napakasuklam na buhay, ang bawat bahagi nito. Habang naglalakad sila, may mga kababaihan sa Tender Bato na humahanga sa magkapatid. Naging mapanuri si Harold sa kanilang kilos, sa pahina 13, sa Fisherman's Village ng Elbaf. Sabi ng isa, wala akong magagawa gamit ang kaalaman ko sa medisina, masyadong limitado. Sabi ng isa pa, dapat tawagin natin si Harold at sabihin na magdala siya ng dalubhasang doktor at epektibong gamot. Sabi ng isa pa, huwag niyo gawin yon, abala siya sa tungkulin niya. Sabi ng isa, hindi ba't pinatatatag natin ang relasyon natin sa gobyerno para sa ganitong sitwasyon? Makikita si Ida na may sakit sa kama, kasama ang ibang higanti. Sabi ni Ida, gagaling din ang ganitong sakit ng pusa. May maliit na text sa labas ng bubble, ang higanti, humihinga ng mabigat, sabing, pero lumalala ang kondisyon mo araw-araw. Sabi ni Ida, magagalit si Harold kung hindi ka gagaling, tumungo ka at buksan mo ang bar para sa akin. Sabi ni Moto, ayoko pang pumunta habang may sakit ka. Sabi ng higanti, kamakailan, tuwing bumabalik si Harold, pinupuntahan niya ang bawat bahay sa nayon at kausap ang mga village elders, para payagan niyang ituring kang lehitimong asawa. Sabi ni Ida, ang hangal na iyon, mahal ko ang bar na iyon, dito ako nakikilala ng mga kaibigan at tinatanggap ang mga mandaragat mula sa mga bansang hindi ko pa naririnig. Dagdag ni Ida, pakiramdam ko, kahit kaunti lang, natulungan ko si Harold sa kanyang paglalakbay. Biglang dumating si Loki, sumisigaw, sabay sabing, hoy, matandang dayuhan. Nagalit si Moto, nakaupo si Loki sa isang toro at sabi kay Moto, ibigay mo itong karne sa matanda para kainin niya, ang bar na iyon ang lugar ko para mag-relax, gusto kong gumaling kaagad, matanda, para maibukas mo muli ang bar. Sabi ng higanti, Diyos ko, ang pilyong yun, lumaki na pero hindi pa rin nagbago, ikaw lang ang nakayanan siyang pahupain, si Hadro din naman ay lumabas sa dagat kasama ang kanyang mga kasama para hanapin ang doktor para sa'yo, mahal ka ng lahat tulad ng pagmamahal ng iyong 2 anak sa'yo. Makikita ang bagong higanteng pirata na naglalayag. Sabi ni Ida, sobra kang nagpapaganda, pero natutuwa talaga akong marinig yon. Sa Wine Village sa Elbaf, sa bayan ng ina ni Loki. Sabi ni Loki, ulitin mo ang sinabi mo kanina, makikita ang isang matandang lalaki na kausap si Loki. Sabi ng matanda, sinabi ko, hindi namin papayag ang maging lehitimong asawa ang dayuhang iyon, hindi ba't sang-ayon ka, Loki, kami ang Astrid the legitimate wife clan, hindi namin isusuko ang aming kayamanan at estado para sa kanya, kaya binigyan namin siya ng lason, kinuha mula sa ergot fungus, at walang makakagamot nito, nakakalapit na ang kanyang kamatayan. Samantala, hinihiling ng mga higanti kay Ida na tawagin si Harold. Sabi ni Ida, Loki, magaspang man siya sa akin, pero mahal ko siya ng lubos, hindi ko siya ipinanganak, pero itinuturing ko siyang anak ko, walang pinagkaiba siya kay Haroden. Habang sinasabi niya ito, sinunog ni Loki ang nayon sa galit. Sabi niya, hindi siya mamamatay dahil sa lason, tama ba? Naalala ko ang kabaitan mo, wala akong duda na nag-iisa ka, Loki, pero pwede kang pumunta rito kahit kailan mong gustuhin. Hinawakan ni Loki ang matanda at sumigaw, nakalimutan niyo ba na ang dagat ng dugo ko ay nagalit sa akin, itinapon ninyo ako para mamatay, ano bang kapalaran ang tinutukoy niyo, anong walang silbing clan ng Maharlika ang akala niyo kayo, sagutin niyo ako, sabihin niyo, hindi mamamatay si Ida, dahil siya lamang ang nag-iisang ina ko sa buhay na ito. Sa final text, ilan sa kanyang tunay na damdamin, sa wakas, ay naipahayag, at doon po nagwakas ang Kabanata 1167, walang break po next week. Kung nagustuhan nyo ang buong narrated chapter na ito, huwag kalimutang i-like ang video. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli.